Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya, ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya dumating. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ito po ang unang gabi ng misyon sa Al-Ain, pero ito po ang ika-6 na gabi ng misyong Pilipino. Hindi ko na po uulitin yung ibang sinabi ko para hindi naman paulit-ulit, no? Sayang naman ang mga araw. Tingnan nyo na lang ho yung mga naunang pinag-usapan. Ang topic natin ay connecting the dots. Ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari upang maintindihan natin kung ano tayo ngayon at ano mga bagay na dapat baguhin upang maabot natin ang higit na mas mabuting bukas. Lahat ay nagbabago. The only thing that doesn't change is changing. Lahat nagbabago. Kahit wala kayong gawin, magbabago kayo. Bakit? Tatanda kayo. Ano po? Lahat magbabago. Nung nakarating ka dito, maraming binago. Sabi nga ng isang nanay, tinuturuan ko magsalita ng Tagalog yung aking anak. Kasi ang hirap magalit ng Tagalog. Hindi ko kayang magalit ng English. Kasi pinapagalitan daw niya yung anak niya, Tagalog, pagkatapos daw niya magalit, pulang-pula na ng tenga niya, sabi daw ng anak niya, what are you saying, Mommy? Basag, no? Sa hospital, hindi siya makagalit kasi magdudugo ang ilong niya pag nag-English siya. Ano po? Maganda din yun, no? Maganda din yun. Maraming binabago. Kanina, nagsasalita yung bata, si Jacob. Wala akong maintindihan. Pero yung tatay, alam niya lahat ng sinasabi ng kanyang anak. Sabi ko talagang, tatay lang nakakaintindi, no? Magulang lang nakakaintindi sa mga sinasabi ng anak. Isang pagpapaalala na ano, kung siya pa kayang gumawa ng mata, siyang hindi makakita. Kung siya pa kayang gumawa ng tenga, siyang hindi makarinig. Kung siya pa kayang gumawa ng puso, siya pa kayang hindi makaramdam. Sa madalit sabi, saan man tayo magpunta, ano man ang ating kalalagayan, alam lahat ng Diyos siya. Walang nalilihim. Magparitoke ka man ng mukha, alam ng Diyos yan. Ang malaking ilang problema, na huwag niyong kakalimutan, baka hindi kayo makapasok sa langit dahil hindi niyo kamukha ang original. Ano po? Sayang ang ganda, pero hindi ka makapasok kasi sa facial recognition, hindi ka mukha. Hindi po ba, no? Maraming bagay na maganda, pero maganda pagtuunan ng pansin. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga nakalipas na araw, pinag-usapan yung
Kaya pala, the awareness. Kaya pala, kung gugustuhin, kakayanin. Kaya ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin? Pinag-usapan yung, ano bang obra mo sa buhay? Anong obra? We are created in a different way. We are blessed in a different way. We are gifted in a different way. That's why God is expecting from us differently. To whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. Whether you like it or not. We cannot compare ourselves with other people. Do not expect that the judgment of God will be the same with our neighbors. If you know more, you will be judged more. Ano sabi? If you know more and you have broken the law, you will be beaten severely. Kasi alam mo mas malaki ang palo kapag alam ng tao kung anong dapat gawin na hindi niya ginawa. Kung hindi niya alam, ang tawag sa morality ay, you will be less culpable. Papaluin ka pa rin. Papaluin ka pa rin. Hindi nga lang kasing laki doon sa mas nakakaalam. Mga minamahal na mga kapatid, aasahan ng Diyos ang obra na dapat mong gawin. Hindi ko alam kung alam po ninyo, there are 3 ways to commit sin. 3 ways. First, you break the law. 10 commandments, if you break the law, you commit sin. The second way is, you break the vows. Nangako ka, pero hindi mo tinupad, kasalanan yon. Kami mga pari, dapat nagdadasal kami araw-araw, at kapag hindi kami nagdadasal, may kasalanan kami. May kasalanan kami. Pero yung mga membro ng mga community, katulad ng Couples for Christ, Missionary Family for Christ, di po ba? Legion of Mary, El Shaddai, kung ano man, di po ba, Meron kayong mga sinusumpa ang pangako, hindi po ba, Tataas-taas ang kamay ninyo, nangangako ka ba? Opo. Hindi po ba, Na ikaw ay a-attend ng meeting? Opo. Na ikaw ay, susuporta? Opo. A-attend ka ng household? Opo. Lahat yun, opo. Di po ba, The moment you fail to do it, you commit sin. You commit sin. Why? Because you have made a vow. You made a vow. Third, you commit a sin if you miss a mark. How do you miss a mark? Pag binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan na kaya mo ang grade na 95, ganun ang talino mo, 95 ang grade mo. At ang nakuha mo ay 90, mataas yung 90, hindi po ba, Mataas yung 90. Yung iba 75 lang ang kaya, hindi po ba, 90 ka, ang taas yun. But you miss the mark. Why? Because God knows you can produce a 95 grade. You sin. You sin. Nakuha po ninyo? Kung kaya niyong magluto ng masarap at hindi kayo nagluluto, nagkakasala kayo. Parang naintindihan nyo na. Naintindihan nyo na, hindi po ba, Sapagkat hindi naman tayo pare-parehas marunong magluto. Di po ba, You have your own gifts. The sad story is,
we fail to discover our own giftedness. Sabi nga nung anak ni Roderick, sabi niya, yung anak ko gusto mag-violin. Kaya lang, may umuugong sa tenga. Sabi ng doktor, itigil mo ang pagbabayolin. Umiiyak yung bata. Kasi yun lang ang gusto niyang gawin. Yun lang ang gusto niyang gawin. You must discover your own giftedness. Alam ng Diyos kung magkano ang kaya mong ibigay. Di po ba, anak? Alam ng Diyos kung magkano ang kaya mong ibigay. Bakit ba natin pinag-uusapan yung magkano? Kasi madaling kwentahin pag magkano. Pag pinag-usapan natin, masarap ba ang luto? Mahirap i-rate yun Pero pag magkano, ano ang grade? Pag numeric, pag digital, madaling kwentahin, di po ba? Kung kaya mo magbigay na 50, ang binigay mo 45, ang taas na. You missed the mark. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Kailangan mo bang bigyan lahat? Hindi. Hindi yun ang punto. Ang pinakasimpleng pagmamanage ng finances ay 10, 20, 70. 10, 20, 70 of the gross. Of the gross. Yan ang simpleng example. Then, God is expecting from you 10%. Huwag mo dadayain ng Diyos. Alam ng Diyos magkano ang 10%. You must be able to save 20%. Alam ng Diyos kung magkano yung 20%. And you only limit yourselves on the 70%. If you spend more than 70%, it means you are living beyond your means. Pag tinignan nyo kung magkano sinasahod nyo gross sa gross, hindi net, gross. So alam mo. And through the years, it's good to us. Am I not cheating God? Am I not cheating God? Parang lumungkot kayong lahat. Pagluto, masaya Pero pag finances, parang malungkot na. Kasi maliwanag Maliwanag. Anong meron sa gabing ito? Napag-usapan ng obra, anong iyong pangarap, ngayong gabi, ano mga bagay-bagay na hindi mo dapat ginagawa? What are the things you should have stopped doing that prevents you from becoming? Only God is the uncaused cause. Sa theology, only God is the uncaused cause. Ano ibig sabihin yun? Siya lang ang walang pinagmulan. So kung ano man ang kanyang ginawa, original yun. We can reproduce, only God creates. Pag sinabi niyang, let there be light, there was no beginning. Let there be fish. Yun lang. Noon lang nagkaroon ng isda. Tayo, we can reproduce. We can recreate, but only God creates. So when you look back in your life, you will find all the reasons why you are who you are today. If you look back, if you are able to connect the dots, you will understand why you are who you are today. Hello? Naintindihan po ba ninyo? Walang ibang sisisihin
Hindi nyo pwedeng sisihin ang nanay nyo, hindi nyo pwedeng sisihin ang kapatid nyo, hindi nyo pwedeng sisihin ang kapitbahay nyo. Sapagkat kung sino ka ngayon, kagagawan mo yon. Pinili mo yon. Di po ba, ano? Pinili mo yon. May mga bagay na hindi mo pinili, pero pagkatapos mabigay sa iyo, anong ginawa mo? Kagagawan mo yon. Kaya nga sabi nila, nung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo. Naintindihan po ninyo? Para mas maintindihan ninyo, kung pinanganak kayong pangit, hindi nyo kasalanan. Pero pag namatay kayong pangit, kasalanan nyo. Wala kayong ginawa, hindi po ba? Ano? Alam naman natin lahat yan, na tayo hihiga sa kabaong, hindi po ba? Ano? Alam natin yan. At palagi pinapaalala yan sa akin na aking kaibigang obispo. Mag-ipon ka, maghanda ka sa iyong lamay. Palagi yan pinapaalala. Lalong-lalo nang malapit na kami. Di po ba? No? Oo. Life is only 70, 80 for those who are strong. Nasusulat yan sa Biblia. Hindi yan pwedeng kontrahin. Hindi po ba? No? 62 na ako. Kung 80 lang ako, 18 na lang ang kulang. Di po ba? No? O, tingnan mo mukhang ito. 18 years na lang ito dito. Yan ang mukha ng 18 years. Nakukuha po niya. Pero nanay, mas malapit ka na. Di ba? Ha? Di ba? Sa ayaw at sa gusto ninyo, lilisan at lilisan tayo. Kaya nga pala, isa sa pinakamahalagang tanong ay ano, what have you become? What others have become because of you. Mahalaga yun. We will be judged for who we are. And whether you like it or not, we don't have the luxury of time. We cannot be complacent. These young children will never be young. They will grow old. Sabi nga ni Romel, noon, chikiting yung mga anak ko. Ngayon, ang panganay may trabaho na. Pag may lakad, nagsasabi na yung panganay, hindi po ako pwede. Dati lahat nakakaladkad nyo di po ba na? Darating ang araw, yung mga anak nyo, hindi nyo na makakasama. Darating ang araw, magsusolo na uli kayo sa bahay. Kayo na lang dalawang mag-asawa, maglalaro ng hide and seek dyan. Di ba? Ay bingi ka na. So hindi mo na alam kung nasaan siya. Di po ba? Hindi mo na dinig Di po ba? Ano? Dati may kumaluskos lang, alam mo. Ngayon, wala. Di ba? Sabi nga doon sa marriage renewal of vows, sabi niya, I love you so much. Sabi niya ng babae sa lalaki. Ay bingi na si Mister. I hate, sabi ni Mister, I also hate you. Ang labo. Di ba ba? Ano? You will not be young forever. If you will not prepare your future, who will prepare for you? Your children? No. Don't expect your children to prepare for you. It is a sad story that the moment they're able to stand in their own, the first thing they abandon is their own family. That's the sad reality. Kaya pag hindi ka nag-ipon, don't expect that your children will pay for your medicine. Hindi investment ang mga bata. Hello? Hindi investment ang mga bata.
Kami mga pari, nag-iipon kami. Nagbabayad kami ng sarili naming insurance. Sabi ko nga sa inyo, naghahanda kami sa aming sariling lamay. At hindi kami nagtitipid. Bakit? Yan ang huling performance mo. Na wala kang ginagawa kundi nakapikit, tinitingnan ka ng tao, di ba? O, ganun din kayo. Pagdating ng araw, hihiga lang kayo. Wala kang gagawin. Nakaganon ka lang. Sisilipin ka ng lahat, di po ba? Ano? Titingnan ka mabuting ganyan. At sasabihin nilang, pangit ng makeup. Di ba? Hindi ka mukha. No? Eh pagka minsan yung mga anak, walang pakialam kung anong mukha mo dyan. Di ba ba? No? The reality of life. The first question is, ano yung gagawin mo? Ang pangalawang tanong ay, ano yung mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa? Nakarating ka dito sa Al-Ain. Nakarating ka sa Emirates. May mga taong hindi nakaalis sa kahapon. Alin? Online sabong. Online sabong. Lumaki ang sahod mo, mas humirap ka. Bakit? Nalulung ka sa online sabong. Sa Pilipinas may wedding, dinala mo dito. Di ba, ano? Sana wala. Malungkot na kwento, ang ganda ng trabaho mo. Nag-inom ka. Tapos, nag-drive ka sa gabi, nakatulog ka sa traffic light, nakulong ka. Ang ganda ng trabaho. Nakulong, na-deport. Ang ganda ng trabaho, nag-drugs. Nahuli, na-deport. Ang daming kwento. Ano ibig ko sabihin? You have to understand that what changes a person is not the place. It's not the time. It's not the people around him. It's the attitude. Dahil kung ikaw talaga ay naniniwala, nagkukwentuhan kami kasi nasa Emirates ka na, naniniwala ka pa rin sa ambularyo, di po ba, ano? Ano ba naman yan, kapatid? Nagpapafacial ka, tapos nung ikaw may sakit, nagpapalaway ka lang, di ba? Naghahanap ka pa rin ng ambularyo, hanggang ngayon, naniniwala ka sa dura-dura. Di ba? Ano ba naman? Ano ibig ko sabihin? Kahit saan ka ilagay, pag hindi tama ang iyong pananaw, walang pagbabago. Kahit saan ka ilagay, kahit sino kasama mo, pag mali ang pananaw, hindi ka uunlad. Ano yung mga bagay-bagay? Sabi nga sa unang pagbasa, naranasan mo ang panahon na hindi mo kilala ang Diyos at naranasan mo ang panahon na nakilala mo ang Diyos. Nakita mo ang pagbabago. Bakit kailangan mo bumalik sa kahapon? Yun ang hiwaga. Yun ang hiwaga na unang pagbasa. Mahirap yung dumating ang Panginoon, tulog ka. Bakit? Lasing eh. Kung saan ang alak sana ay bawal. Pero sabi ko nga, kung gusto, may paraan. Di po ba, na? Kasi kung talagang gusto mag-inom, nakakakuha ng paraan.
nakakabingi katahimikan, no? Ano yung mga bagay-bagay na dapat mong binitawan na? Because it is not enough to dream dreams. You must let go of the things that holds you back. Ano yung mga bagay? Ano yung mga bagay? Pinag-uusapan nga namin sa Abu Dhabi. Nagpunta ang maraming Pilipino sa Emirates para umunlad ang pamilya. Ang malungkot na kwento ay, ang pamilyang pangarap na umunlad, nasira dahil gumawa ng bagong pamilya sa Emirates. Hindi ba yung kita ng Diyos? Kita yan ang gumawa ng mata. Hindi ba yan rinig ng Diyos? Rinig yan ang gumawa ng tenga. Hindi ba yan ramdam ng Diyos? Ramdam yan ang gumawa ng puso. Hindi ba yan naintindihan ng Diyos? Naintindihan yan kasi siya ang gumawa ng utak. My dear friends, my brothers and sisters, we continue to hope, we continue to dream, but we need to let go of the things we ought to let go. Sabi nga ng isang manunulat, why do angels fly? Bakit daw lumilipad ang mga anghel? Sabi nung bata, kasi meron siyang pakpak. And the answer is, they can fly because they are so light. They have let go of everything that can weight them down. Ano yung mga bagay na dapat bitawan? Pinagtatawanan ninyo, hindi po ba, no? Na meron kang bagong iPhone, pero wala kang naipon. Di ba? Dahil ang mga bata, hanggang ngayon, ang pangarap ay bagong gadget. Dahil sa bagong gadget, ang mentality ay gadget. Ang relasyon ay gadget. Pag luma ka na, pwede ka nang palitan. What are the things we need to let go? Let go. So that you can soar higher than where you are today. God knows your gifts. God knows who you are. You are blessed. Your prayers have been answered. The mere fact that you are here, you are blessed. Ang daming nagdadasal na sana makarating dito. You are here. You were given more opportunities. My dear friends, my brothers and sisters, don't waste it. Let go of the old mentality. Let go. You can never win in gambling. Walang nananalo sa sugal. Let go. Hindi tayo umaasa sa swerte. We don't wish, we hope. Inuulit ko, kayo ang magtahi. You connect the dots. You connect the dots. Because if you make a simple mathematics, computing your 20% of what you have received, alam mo na kung magkano na dapat ang pera mo. Di po ba? Alam mo na. Bakit mahalaga mag-ipon, Father?
Sapagkat pag umuwi ka, ang meron ka lang ay lump sum, harinawa. Pero wala kang pension. Can you survive with your savings? If you will not let go of the unnecessary expenses, you will not have a good savings. Sabi nung isa, yun nga, Father, natatawa kami pero totoo. Member din kami ng mga taga-London. Loan dito, loan dun. Di ba? Kasi napakadaling mangutang. Kailangan bang mangutang? Ang sagot ay, hindi. Ang sagot ay, hindi. My dear friends, my brothers and sisters, as I've said previously, unless the Lord bless the works of our hands, we will labor in vain. But what kind of hands that you want the Lord to bless? What kind of hands you want the Lord to bless? Ano sabi ko kamakailan? Kung punong-puno ang mga kamay na yan, wala nang paglalagyan ng biyayang gustong ipagkaloob ng Diyos. Only an empty hands, a hands can receive the grace. Let go. When you go home tonight, try to think, what are the things I need to let go? Second, what are the things that God has been asking me to let go? And third, what are the things that God is not giving me that I have been trying to have? May pinabibitawan. At hindi lang yung hawak mo. Pagka minsan, may mga pinabibitawan na pilit mong abutin. Hindi lamang yung hawak, kundi yung gustong hawakan. The only way to soar is to let go. Amen.